Guys, pasyalan natin ang Club Samal. Ito ay malapit lang sa sa pier. Kung galing kang Davao, pagbaba mo ng barge, malapit lang po ito, mga 5 minutes lang ride. So ito po yung entrance nila. Ito yung reception hall. So diyan po tayo magpapabook, magbabayad. At ito po, pwede kang maupo dito habang naghihintay. At so ayan po, makikita po natin dito yung swimming pool. Ayan, overlook po mula sa reception hall, makikita yung swimming pool. Ayan, malawak naman po din ang lugar. At itong Club Samal ay medyo isa to sa expensive na resort dito. Noong pandemic po, nag-overnight na kami dito. Noong time na yon, pandemic time, ay mababa pa po ang mga prices nila. Pero ngayon po nagtaas na sila, kaya magdi-day tour na lang kami. So ito po yung kanilang dining hall. So ayan po, malawak at wala pong tao dahil ngayon po ay weekday. So sinasadya po talaga namin magpunta sa mga resort ng weekday kasi ayaw po namin ng maraming tao. Pero pagka weekends po, napakarami pong tao dito. So from reception hall po, ayan, overlooking po yung pool. So marami pong available na mga upuan dito. Pwede kang magpahinga-pahinga muna. So ngayon po, since libre naman po yung lunch namin, kasama doon sa binayad naming entrance fee. So, hintayin po muna namin yung lunch namin bago kami maliligo. So, ayan, papasyal ko po muna kayo habang naghihintay kami ng aming pagkain. So, ayan po ang itsura. Maganda naman yung kanilang pinaka-pool nila, maganda. At yung sa tapat po, yung mga building na yun yung mga accommodations nila. Maganda pong accommodations nila dito. Maayos at malinis. Mabango pa. Yung nga lang po, hindi ko po alam kung magkano na po ngayon. Kasi nung nag-overnight na kami dito ay pandemic time. Mas mura po noong panahon na yun. Lahat naman po ngayon ay nagtataasan na ng presyo ang mga resorts mula ng wala ng pandemic. Ayan, white sand naman po yung nila, buhangin sa baba. So, mapuno din, marami din puno. Ayan, kung gusto nyo pong magpasyal dito sa Club Samal, malapit lang po ito sa barge. So mamaya siguro kami din lang maliligo. Dahil wala pong tao, ilan lang po yung tao na nandito. Medyo tanghali po kaya mainit. Mainit pa sa pool. Siguro mamaya-maya pa kami maliligo dito dahil napakainit pa, wala pong shade yung pinaka-pool nila. Doon muna kami sa mga puno. May mga upuan din kasi doon, may mga tables. Pwedeng kumain din po doon sa tabing dagat. So, gusto nyo pong buong pamilya magpunta dito, ito po yung Club Samal. At least may idea na po kayo kung ano po ang itsura sa loob ng Club Samal. Meron din po naman silang dagat, kaso itong oras ng dating namin ay low tide. Pag low tide po kasi, mababa po ang tubig at medyo malayo. Kaya hindi nyo po may enjoy yung dagat pagka low tide. Kaya tansyahin nyo po na pag pumunta kayo dito ay high tide para po ma-enjoy nyo yung dagat. So ito po yung sa baba, sa mga ilalim ng puno, may mga tables and chairs
Yan po, nagpapahinga muna kami kasi mainit pa nga po sa pool. Medyo palalamigin namin muna ng konti. Masarap po magtambay dito o mahangin. Saka tingnan nyo po yung dagat low tide po at mababa po yung tubig. Kaya hanggang sa umuwi po kami ay hindi po kami nakaligo sa dagat. Kasi kailangan mo pumunta sa malayo para makaligo dahil yung banda rito sa tabing ay mababaw po yung tubig. So ang i-enjoy na lang po namin dito ngayon ay ang swimming pool. So pinipili na lang po namin mag day tour kasi wala namang pong silbi kung mag overnight kami, matutulog lang, malapit lang naman po yung bahay namin. So hindi ka na kailangan magbayad ng mahal. Pagkatapos dito ay uuwi na kami. Sa bahay kami matutulog. So ayan po, nakita nyo yung mama doon naglalakad sa dagat. Hindi rin, wala pong naliligo dahil nga mababa po ang tubig. Kaya kailangan talaga alamin natin kung anong oras yung low tide at high tide para tansyahin natin yung pagpunta natin para kung gusto nating maligo sa dagat ay makakaligo tayo. So ayan po, pauwi na po kami nito. At don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching. God bless everyone.